Bakit hindi mo kakayanin ang Navy SEAL training? Ang Navy SEAL ay ang Elite Special Operations Force ng US Navy. Kinatatakutan ng kalaban, hinahangaan ng buong mundo. Marami ang nangarap na mapasama rito dahil sa mataas na standard, galing at respeto na kaakibat ng pagiging SEAL. Pero ito ang kailangan mong tandaan bago mo subukang sumabak sa training na to. Mahirap makasurvive sa Navy SEAL training. Sabi nga nila, walang training na madali. Pero sa Navy SEAL training, mukhang hindi ka lang papawisan. Baka mapilay, mabalian o magkalasog-lasog ka pa. Kaya ito ang mga dahilan kung bakit ito ang uri ng training na hindi basta-basta sinusubukan. Maliban na lang kung handa kang mawala ang lahat, pati ang sarili mo. Marami nang pinagdaanan ng Navy SEAL sa mundo ng military operations. Sila ang nagligtas kay Captain Richard Phillips mula sa Somali Pirates noong 2009. Sila rin ang nakapaslang sa teroristang si Osama Bin Laden sa isang raid sa Pakistan noong 2011. Ganito katibay ang mga Navy SEALs, ang mga sundalong hindi basta-basta. Sila ang tinatawag kapag kailangan ng patago at kalkuladong operasyon, delikado pero siguradong magtatagumpay. Kung gusto mong maging isa sa kanila, kailangang dumaan ka muna sa pinakamatinding pagsubok ng buhay mo. Hindi lang ito basta physical training, hindi ito simpleng takbuhan o push-up. Ito ay training na sinadya para durugin ka. Hindi lang ang katawan mo kundi pati ang isipan mo. At sa totoo lang, karamihan sa mga gustong sumali rito, kadalasan ay hindi na nakakaabot sa pinakadulo. Mahigit 80 sa bawat 100 na sumusubok, umaatras. Minsan pa nga, isa lang ang nakakasurvive. Hindi dahil kulang sila sa tapang, kundi dahil ganoon talaga kahirap ang Navy SEAL training. Bago ka pa man tanggapin, kailangan mo munang pumasa sa mahigpit na qualifications. Lalaki, dapat active duty sa US Navy. 28 years old pababa, malinaw ang mga mata, pasado sa ASVAB exam at physically fit. Pasado ka pa ba? Be honest. Para sa physical test, kailangang marunong kang lumangoy ng 500 yards sa loob ng 12.5 minutes. Kaya mong mag-push up ng 42 times sa loob ng 2 minutes, mag-sit up ng 50 times, 6 na pull-ups at tumakbo ng 1.5 miles ng nakaboots at pantalon sa loob ng 11.5 minutes. Sa gitna rin ng matinding hirap ng training, makikita mo ang isang silver bell na nakalagay sa gitna ng training area. Simple lang ang rules. Kung gusto mong sumuko, pwede kang lumapit sa bell na yan at i-ring ito ng 3 beses. Walang pipigil sa'yo, pero kapag ginawa mo ito, tapos na ang laban mo. Uuwi ka na. Kahit anong oras sa training, pwede mong gawin ito at kapag narinig mo naman ang tunog ng bell, ibig sabihin may isa na namang sumuko. Kung makalusot ka sa mga yan, huwag ka muna mag-celebrate dahil dito pa lang magsisimula ang tunay na kalbaryo. Sa first part ng training na tinatawag na BUD/S o Basic Underwater Demolition/SEAL, meron itong 4 parts, ang indoctrination, basic conditioning, scuba training at land warfare. Ang proseso ay aabutin ng 6 months. Sa unang 5 linggo ng training, papasok ka sa tinatawag nilang indoctrination phase. Parang orientation ito, pero hindi yung may welcome drinks at kwentuhan. Dito, araw-araw kang sisigawan, pagod na pagod ka na, pero kailangan mo pa rin tumakbo, mag-push up at magbuhat ng mabibigat kahit nanginginig na ang tuhod mo. Sa init ng araw o sa lamig ng gabi, bawal ang reklamo. Dito pa lang, ramdam mo na ang pagiging Navy SEAL. Pagkatapos nito, magsisimula ang matitindi pang bangungot. May halos 2 buwan na basic conditioning. Araw-araw kang tatakbo, lalangoy sa malamig na dagat at mag-e-exercise ng matindi. Lahat ng ginagawa mo ay may timer. Walang pwedeng bumagal. Kapag hindi ka umuusad o nahuhuli ka palagi, papauwiin ka na. Pero ang pinakamatindi, yung tinatawag na drown proofing. Ibig sabihin, kailangan mong matutong lumangoy na nakatali ang kamay at paa. Kailangan mong mag-bounce sa tubig ng 5 minuto, mag-float ng 5 minuto, lumangoy ng 100 meters, mag-bounce ulit, mag-forward at backward flips, sumisid sa ilalim para kunin ng isang bagay gamit lang ang ngipin, at pagkatapos, magbabounce ka ulit. Ang lahat ng yan habang hindi mo nagagalaw ang mga kamay at paa mo. Kung kaya mong gawin to, pasok ka sa next round. Meron pang tinatawag na surf torture. Sa araw o gabi, suot mo ang basa mong uniform at boots. Papasok ka sa malamig na alon ng Pacific Ocean na may temperatura na 18 degrees Celsius. Magka-calisthenics ka o gagawa ng basic exercises tulad ng jumping jacks, push-ups at sit-ups habang hinahampas ng alon. Pagkatapos, babalik ka ulit sa dagat, paulit-ulit hanggang sa halos mawalan ka na ng lakas. Extreme na ba? Wala pa yan sa pinakakinatatakutan ng lahat, ang Hell Week.
Hindi ito figure of speech. Literal na mala-impyerno ang linggong ito. 5 araw at 5 gabi na walang tulog. 4 na oras lang ang total ng tulog mo sa loob ng halos 1 linggo. Sa buong panahong ito, bitbit mo lagi ang Zodiac raft sa ulo mo o yung inflatable at matibay na bangka na ginagamit sa dagat. Habang nagmamarcha, naglalakad, lumulubog sa putik at sumisisid sa malamig na dagat. Habang giniginaw ka, habang nanginginig ang buong katawan mo na may kasamang sigawan at utos mula sa mga instructor na para bang wala silang pakialam kung bumigay ka o kung ano man ang mangyari sa'yo. Pero hindi ito para pahirapan ka lang. Ang kada minuto ng training ay may dahilan. Sa gitna ng labanan, hindi ka pwedeng bumigay kahit sobrang nilalamig ka na, kahit gutom ka, kahit hindi ka na makatayo sa pagod. Dito nila titingnan kung sino talaga ang may kakayahang manatiling matino, alerto at buhay sa kakaharaping mga labanan. Minsan, sinusubukan ng mga instructor kung sino ang talagang nakikinig sa utos. Halimbawa, magbibigay sila ng utos na magbitbit ng 300-pound na kahoy. Pagkatapos, magbibigay sila ng bagong utos pero hindi na binanggit ang kahoy. Kung matalas ka at napansin mo ito, makakapagpahinga ka. Pero kung hindi mo napansin, bitbit mo pa rin ang mabigat na kahoy kahit hindi na kailangan. Ito ay para malaman kung sino ang talagang nakikinig at sino ang hindi. Pagkatapos ng Hell Week, papasok ka na sa scuba training. 8 linggo ito ng training gamit ang iba't ibang scuba equipment. May mga gamit pa nga na classified, ibig sabihin, sikreto at pang special mission lang. Dito, matututo kang sumisid mula sa submarine o tumalon mula sa eroplano papunta sa dagat. Tandaan, hindi ito simpleng beach diving. Ito ay combat diving na ginagamit sa mga delikadong misyon. Ang chance mong makasurvive, depende kung gaano ka kahanda. Pag nalagpasan mo ang napakahirap na scuba training, papasok ka na sa huling bahagi ng training, ang land warfare. Dito matututo kang mag-recon, magpatrol, pumasok sa mga building na hawak ng kalaban at makipaglaban sa close quarters combat. Gamit ang kutsilyo, baril o kahit sasakyan, kailangan mong matutong gumalaw sa kahit anong sitwasyon. Tuturuan ka rin kung paano iwasan ng sniper, gumamit ng pampasabog at magligtas ng VIP o kasama mong sugatan. At lahat ng equipment na gagamitin dito ay dinisenyo para sa mga pinakadelikado at high-stakes na misyon. Kapag natapos mo pa rin ang bahaging ito, ibig sabihin, magaling ka talaga. At sa wakas, makakapunta ka na sa Fort Benning, Georgia para sa Army Airborne School. Sa loob ng 3 linggo, pag-aaralan mo kung paano tumalon mula sa eroplano gamit ang static line parachute. Ang training ay nahahati sa Ground Week, Tower Week at Jump Week, kung saan gagawin mo ang 5 parachute jumps kasama na ang isang night jump. Pagkatapos nito, papasok ka na sa final phase, SEAL Qualification Training o SQT. Sa loob ng 26 weeks, sasanayin ka sa advanced skills tulad ng weapons training, small unit tactics, land navigation, demolitions, cold weather survival, maritime operations at combat swimming. Kasama rin dito ang survival, evasion, resistance, and escape o SERE training para ihanda ka sa mga pinakadelikado at high-stakes na misyon. Well, kapag natapos mo ito, masasabi mo nang may kakaiba kang galing na hindi basta-basta kakayanin ng iba. Biruin mo ba namang 80 to 99% ang hindi umaabot dito? At sa puntong ito, makukuha mo ang Navy SEAL Trident at magiging official member ng isang SEAL platoon. Ganito kahirap ang Navy SEAL training. Hindi ito para sa matapang lang. Kailangan mo ring maging matalino, mabilis magdesisyon, marunong makinig at higit sa lahat, hindi sumusuko. Kasi sa mundong ginagalawan nila, isang pagkakamali lang pwedeng mapahamak o mawala ang buong team. Kaya kung iniisip mong sumubok, tanungin mo muna sarili mo, kaya mo bang matulog ng 4 na oras lang sa 5 araw? Kaya mo bang lumangoy na nakagapos o kaya mo bang magpatuloy kahit nanginginig ka na sa lamig? Kung oo, baka may tsansa ka, pero huwag kang masyadong umasa dahil kung wala ka sa mga nabanggit, hindi mo kakayanin ang Navy SEAL training. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.